Philippines. Kay Mamang Lani, good morning Mamang Lani, and Sister Shirley Garote, yan, watching din. Wala pa yung mga taga-Taiwan na. Tulog pa yata yung mga taga-Taiwan. Gising na po kayo. Purihin ng Panginoon at salamat sa mga andito na. Anong oras na ba? 6:30. Okay, tayo po ay magsisimula na mga kapatid. Tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Ito po ay ginagawa natin daily, morning devotion. At marapat lamang na bilang mga lingkod ng Panginoon, may mga tao na naniniwala sa Diyos ay nakikipag-ugnay tayo sa ating Panginoon. Meron tayong daily communication sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinapanalangin ko ang lahat ng mga nakakasama ko ngayon sa morning devotion na ito at mga makakapanood pa, Panginoon, sa video ito, O God, na patuloy nyo silang pagpalain, Panginoon. Punuin nyo ng inyong salitang kanilang mga puso, Panginoon, upang sa panahon ng pagsubok, Panginoon, at sila'y nanghihina, ay magkaroon sila ng kalakasan at mababanggit nilang, I can do all things through Christ who gives me strength. Tunay na kayo ay buhay, kayo ay Diyos na makapangyarihan. Kayo ay kumikilos sa buhay ng bawat tao, Panginoon. Kayo ay bumabago ng buhay. Kayo, Panginoon, ay hindi nagkukulang. Kayo ay hindi kayo po, Panginoon, ang Diyos namin na aming maaasahan at nagpapagaling sa aming mga karamdaman, Panginoon. Lord, wala nang hihigit pa sa galak na nararamdaman namin tuwing kayo po ay aming kasama at pinaglilingkuran. Purihin ka, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay. Ito po yung nagsasabi na meron pa kaming pagkakataon para makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo at talikuran kung ano man yung hindi ninyo nais sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Kanta tayo ng isang kanta, Wala Kang Katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan nyo. Kulang ang lahat na kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ito ang Panginoon, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Ang Diyos natin ay wala siyang katulad. Ang Diyos ay noong panahon na tinanggap mo siya, sabi ng Panginoon, hindi ko na tinitignan kung ano man yung mga past mo. Ang Panginoon is to forgive is to forget. Kaya hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tao, na ang tao ay kapag sinabing nagpatawad na siya, pero andun pa rin minsan andun pa rin yung galit, o kaya yung hindi magandang pakiramdam. Pero ang Panginoon, sabi niya, mula noong tinanggap mo ang Panginoon, starting that point, hindi na inaalala ng Panginoon kung ano man yung past mo. Ang tinitingnan ngayon ng Panginoon ay kung paano ka ngayon nakakapagpatuloy, na sa oras na ito ay kung paano mo ginagamit yung buhay mo. Mga kapatid, lagi kong pinapaalala ito. Life is short. Death is sure. Alam ko po, agree kayong lahat dyan. Life is short, death is sure. Na yung ilustrasyon ng buhay ay, di ba, parang yung kanin lang na kapag titignan mo kung luto na, bubuksan mo yung kaldero at may sisingaw na usok. At pag makikita mo yung usok, pagdakay ay wala na. No? Ang buhay ay parang kapag pupunta tayo sa mga sa burial, no, sa lamay. Pag pupunta tayo doon, titignan mo yung bangkay doon sa loob ng kabaong, titignan kang gano'n, sisilip kang gano'n sa kabaong na gano'n. No? But hindi mo din masabi
na baka bukas ikaw naman yung tinitignan doon. At lahat tayo ay mamamatay at haharap tayo sa piling ng Panginoon. At kumusta yung ating buhay? Sabi ko nga, sino gusto pumunta ng langit? Sino gusto pumunta ng langit? Lahat yan, lahat po tayo gusto pumunta ng langit. But the question is, are you qualified to enter in heaven? Merong qualification yan no? Parang sa pagpasok sa police. Ayan. Alam to lang kay Gilbert, ano? Sa police may ano yan, may requirements. O kahit saan naman sundalo o teacher, no? Sa trabaho may qualification para ikaw ay makapasok sa isang ano na yan. Isang trabaho na yan. Sa langit ay meron din qualification, no? Ang qualification lang ay kung tinanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng iyong buhay. Kung ikaw ba yung naging Kristiyano ka ba? Alam niyo yung Kristiyano, hindi siya hindi siya affiliation. Ang Kristiyano ay hindi siya hindi dahil member ka ng isang organization, ng isang church. Hindi siya ganon. Ang Kristiyano, when you say you are a Christian, you are following the Lord Jesus Christ. If you are a Christian, you are talk like Christ. Amen. You are always longing for Christ. Yun ang isang Kristiyano. Ang Kristiyano nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang Kristiyano ay sa panahon ng pagsubok, nagtitiwala siya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ang Kristiyano ay nagiging good example sa kanyang kapwa-tao. Sinusundan niya kung paano namuhay noon ng Panginoon, ay ganun rin. Kung paano nagpatawad ang Panginoon, kung paano nagmahal, kung paano nagmalasakit ang Panginoon. Praise the Lord. At magpapatuloy tayo ngayon sa ating pinag-aaralan. Nakasiris kasi tayo sa Gawa chapter 10. Merong isang sundalo dito, sakto, na isang men in uniform. Parang sumakto yung ano ngayon, nakasama natin si Uncle Gilbert. Yan, uncle ko po yan. Sa Pilipinas yan. Kasama din natin ngayon si Sister Eileen. Sister Eileen, dating gawe, pakisulat yung ating mga Bible verses. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay yung buhay ni Cornelio. Si Cornelio ay isa siyang men in uniform on that time. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italyana ng hukbong Romano. Hindi siya basta-bastang sundalo. Merong itong posisyon. When we say a soldier, kapag meron siyang posisyon, isang busy person yan. No, yung mga ganyang posisyon, may mga ganyang mga tao na meron silang mga posisyon, mga busy sila. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Nakakita na kayo ng ganon, ng sundalo na laging nananalangin sa Diyos. Tumutulong, nakikita natin matulungin yung mga yan. At mga men in uniform. At dito meron din silang ganon, mga men in uniform. Pero kakaiba itong si Cornelio dahil mayroon siyang mataas na katungkulan, pero naglalaan siya ng oras para sa Panginoon. Hallelujah. Good morning, Sister April. Nasa Pilipinas ka pa ba, Sister April? Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot, "Ano po iyon, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong." Kapag ikaw ay tumutulong at kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, nananalangin sa Diyos, kinalulugdan ka ng Panginoon. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalan ay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katag na nakatira sa tabi ng dagat. Ito na. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya, isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope. So noong panahon na kinatagpo ng Panginoon, nangusap ang Panginoon kay Cornelio, ang ginawa ni Cornelio ay tinawag niya yung kanyang utusan, yung kanyang kasamahan siguro to, at purihin ng Panginoon, naging mabuting halimbawa siya sa kanyang mga tauhan. Sabi niya yan na meron ding kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Sabi nga kung minsan nakadepende kasi yan sa namumuno. Kung yung namumuno ay mabuti
ay yung kanyang mga tagasunod ay mabuti rin, no? Kung maganda yung pamamalakad ng isang leader, talagang yung mga kasamahan niya naman ay sumusunod. Good morning sa aking Mrs. May lovely gem. Yan, nanonood na rin. Kaya tayo po kapag binigyan tayo ng pagkakataon na mamuno, na manguna, maging mabuting halimbawa tayo upang yung ating mga colleagues din ay ma-influensyahan din natin sila. No, magiging alam mo yun, magiging mabuting halimbawa sa kanila. Magiging ilaw ka sa kanila. Minsan hindi ka na magsalita na gawin mo 'yan. Minsan kahit hindi na ganoon, makita lang nila na kung paano ka kumikilos, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka namumuhay bilang isang mabuting lingkod ng Diyos, ay yung sapat na yun ministry. Minsan kasi hindi lahat tinawag na maging pastor na kayang magsalita, magbahagi ng salita ng Panginoon, no? Ngunit sa atin naman ay napaka-natural na kapag sinabi mong Christian ka, a Christian is ulitin ko na naman is Christ-like. Alam mo yung kaluka-like, no? You are talking like Christ. You are living like Christ. You are longing for the coming of Christ. Doon ka pala matatawag na Christian. Hindi mo matatawag na Christian ka na dahil umaattend ka sa isang church na ganito, hindi. Nasa yan, personal yan. Personal po yan na pamumuhay natin kung paano tayo mabuhay bilang mga Christian. Amen po ba? At ito na, so, nung pinatagpo ng Panginoon si Cornelio, tinawag niya agad yung kanyang utusan at isang kawal na may takot sa Diyos, pinadala niya na ngayon sa Joppa. No? Sa Tagalog ay Joppe kasi nakasulat dito. Sa English, Joppa yan. No? From Caesarea hanggang Joppa ay sabi ng Google Chrome, pwede nyo i-search, 54 to 63 kilometer ang layo. Gaano kalayo yun? No? 54 to 63 kilometer. Kung diretso yung pagsukat daw, 54 kilometer. Pero kapag susundan mo talaga yung daan, kasi nung panahon naman, wala namang ispaltado na daan, semento Dadaan ka talaga sa mga bundok-bundok yan siguro, no? Kaya sabi niya, nasa 63 kilometer yan. So, depende na naman yung travel mo, kung ano yung sasakyan mo. Kung dito, hindi natin alam kung ano yung sinakyan nila, naglakad ba sila or hindi malinaw no? Kung nakakabayo sila o usually dati kamelyo ang kanilang mga sinasakyan o mga karuwahe pag meron kang kaya. At dito pumunta na sila, no? Verse 9, Gawa chapter 10 po tayo. Gawa chapter 10 verse 9 naman. Pababa. Kinabukasan ng malapit na sa Joppe ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin, magtatanghaling tapat na noon, at siya'y gutom na. Ngunit habang inihanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. So makikita naman natin dito on the other side naman, atras muna tayo or iwan muna natin si Cornelio. Si Cornelio ay nandun siya sa Caesarea at meron siyang mga inutusan, dalawang utusan at isang kawal. Pumunta sila sa Joppe. Dito sa Joppe naman, andito si Pedro. Magtatanghaling tapat na noon ay gutom na siya. Napapakiti ako kasi kapag gutom na gutom tayo, 'di ba? Ang hirap kumilos, no? Ang hirap manalangin. Kapag siguro isang pastor halimbawa, nagkaroon ng service, nagsesermon yung pastor na ganyan, ang napahaba yung sermon ng pastor at ikaw ay gutom na. At sasabihin ng pastor, sige mga kapatid, manalangin na tayo. Siguro ano kayong mararamdaman natin si pastor, gutom na, ang haba-haba ng prayer. Mananalangin pa, kakain na lang sana dito, si Pedro ay gutom na gutom. Alam nyo naman kapag sinabing gutom na humihilab yung tiyan, ang ginawa niya, nanalangin siya. Mayroon pa bang ganyang mga Kristiyano ngayon na gutom pero nanalangin? Habang hinihanda yung pagkain, mayroon pa pastor. Purihin ang Panginoon. Verse 11, nabuksan habang nananalangin kasi si Pedro, nakakita siya ng isang pangitain. Ito yung pangitain niya. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari, malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at mga gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itunuring na marumi o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos,
Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay hinatak na or binatak na pataas ang bagay na iyon. No? Pag-aralan natin ito dahil mahalaga ito. May mga iba't ibang uri ng hayop na nakita si Pedro sa kanyang pangitain na kung saan ay merong mga nagtuturo na mali yung interpretasyon dito sapagkat ang tinutukoy ng verse na ito ay hindi naman pagkain kundi mga mamaya makikita natin yan mga grupo ng mga tao ito na sinasabi niya na ang Diyos ay walang itinatangi. So lahat ng uri ng pagkain andyan, no? At ang sabi ng Diyos kay Pedro, magpatay ka't kumain. Pero ang sabi ni Pedro kasi siya ay Hudyo, ang naisip naman ni Pedro dito ay pagkain. Dahil ang mga Hudyo noon, madaming bawal sa kanila na kainin. Sila yung mga talagang sumusunod sa kanilang mga batas. Marami silang mga batas na sinusunod. Amen. At talagang kapag kasumunod sila sa batas na yon, matindi yung kanilang pagsunod. Hindi siya basta-bastang kapag may batas sila, susundan nila yon. Faithful sila doon. Kaya yun yung nangyari. At verse 17, sige, pagpatuloy na natin. So mamaya pag-usapan natin hindi yan literal na pagkain, kundi merong pinupunto ang Panginoon diyan kung bakit niya pinakita yan. Verse 17. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Nang malaman nila ang bahay ni Simon, sila'y pumunta roon. At nagtanong doon kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Sa kabilang banda naman, yung mga pinadala ni Cornelio, no, nakarating na. So kinabukasan na yon. Kinabukasan na, halimbawa ngayong araw, bumiyahe na sila, inutusan na sila ni Cornelio. Kinabukasan, doon pa lang sila nakarating doon sa Jope. Talagang malayo-layo yung lakaran na yan, no? Dati naranasan ko ng mga bata kami. Naglalakad kami mula sa Dicaraoyan, sa Ittiague, Dicaraoyan, Ittiague, isang barangay yon. Naglalakad kami papunta sa Dipanyon or Barangay San Miguel na ngayon. Ang gandang pasyalan niya sa Ittiague. At talaga namang kapag nakasakay ka ng kalabaw noon ay dahil mainit ang panahon, medyo mahaba-haba talaga yung biyahe. At ayan, kakain ka pa sa daan, ganyan, tapos magpapaligo ng kalabaw, tapos tuloy na naman yung biyahe, no? Kaya itong mga ito marahil, dahil kinabukasan na sila nakarating, marahil sa daan naman ay nagpahinga naman sila, kumain naman sila. Pero the point here is nakarating na sila at nahanap na nila yung bahay. Ang bilis, no? Nahanap na nila yung bahay na pinuntahan o tinutuluyan ni Simon Pedro. Verse 19. Andun pa sa taas ito si Pedro, nananalangin pa siya. Pinagbubulay-bulayan pa ni Pedro ang pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. Nagbubulay-bulay pa si Pedro. Lord, ano kaya yung ibig sabihin nun? No? Ano kaya? Minsan may mga ganun yung may mga words sa atin na dumadating sa atin. Halimbawa, nagbasa tayo ng Biblia. Magbubulay-bulay tayo. Lord, ano ba yung ibig sabihin nun? Ano ba yung impact nito sa akin? Ano ba yung sinasabi nito sa akin? No? Lord, bakit ganun yung sermon ng pastor? Bakit parang tumatama siya sa akin? Ano ba yung ibig sabihin nun? Ano ba yung pagtuturo nun sa akin? Yun, pinagbubulay-bulayan. Ang salita ng Panginoon ay hindi siya pinaglalaban-labanan. Ang salita ng Panginoon hindi siya pinagdadabatehan. Ang salita ng Panginoon ay pinagbubulay-bulayan, mga kapatid. Hindi ito yung paramihan ng yung na-memorize na Bible verse. Hindi ganon. Ang salita ng Panginoon, paramihan ng naitanim sa puso na salita ng Panginoon na pwede mong i-apply ito sa araw-araw mong pamumuhay. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ito paramihan ng attendance sa church. Mahalaga yon na makadalo lagi tayo sa church. No? Pero ang pinakamahalaga sa lahat talaga, yung natutunan natin sa church, yung mga sinesermon ng pastor, yung mga binabasa natin sa Bible, ay pinagbubulay-bulayan natin, ninanamnam natin. No? At dito yan, natatanim yan sa puso. Kaya verse 21, kaya pumanaog si Pedro at nagsabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo, ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? So ang banal na espiritu ay nangusap na kay Pedro, sinabi na ng banal na espiritu kay Pedro, Pedro, may naghahanap sa iyo. Bumaba ngayon si Pedro. At may kumakatok, dito mo ba yung bahay ni Pedro? Simon pala, ni Simon. At ayan nga yung nangyari, Simong mangulti ng katad. Nahanap nila, kumatok sila, pinagbuksan ni Pedro. Sige, tumuloy kayo. Sabi ni Pedro diyan, sabi ng mga tao, kami po, ito na yung mga inutusan ni Cornelio po.
Kami po'y pinapunta rito ni Kapitan Cornelio, tugon nila. Siya'y mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang ng bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Natulog pa sila dyan. So, galing sila sa Cesarea, papuntang Joppa. Kinabukasan pa yon. Tapos kinabukasan ulit natulog pa sila sa bahay na yan na tinutuloy na ni Simon Pedro, no? At kinabukasan bumiyahe na sila papunta doon Kinabukasan siya ay sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid na taga Joppe. May mga sumama, hindi lang si Pedro. Ngayon, babiyahe na sila ngayon. Itong si Pedro, babiyahe na sila ngayon mula sa Joppa naman papunta doon sa Caesarea. Another So 63 kilometers sabi natin kanina. So ilang oras na naman na paglalakbay yan. Dumating sila sa Caesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Diba? Matindi, no? Mainit-init yan na paglalakbay. At matindi, no? Nakakamangha itong si Pedro dahil kaya niyang bumiyahe ng buong araw para lang maipangaral yung salita ng ating Panginoon. Minsan may mga dati sa akin ay nagrereklamo na ako kapag bumabiyahe ako noon ng tanghali noon papunta sa Villaremedios. Sabi ko, Lord, napakainit naman nitong biyahe na ito. Minsan kapag may gawain sa Panginoon, mga kapatid, madami mga ganyan, Christian na nagrereklamo na ang init-init, no? Ang layo-layo. Kaya kung nabasa natin ito, yung paglalakbay ni Pedro, wala kang maidadahilan na lalo na ngayon, may mga sasakyan naman na tayo ngayon. Yung iba pinagpala ng 4 wheels, yung iba pinagpala ng motor, no? Yung iba naman kayang maglakad siguro. O may bisikleta naman. Pero maraming ways ngayon para makapunta tayo sa gawain at hindi kailangan ng reklamo. At itong si Pedro hindi siya nagreklamo, no? Maghapong paglalakbay, naghihintay na sa kanila si Cornelio pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang ay nanyayahan. So, pabiyahe sila Pedro, naghihintay naman sa Cesarea si Cornelio at yung kanyang yung mga sambahayan niya, yung kanyang mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan. Talagang nag-invite pa nga siya. Amen. Sarap naman nito. Sarap naman sa mga pastor diyan. Sa mga pastor diyan, ang sarap naman ng magkaroon ng ganitong membro, no? Nag-aanyaya. Ministry din po yan, mga kapatid. Kapag may damdamin kayo na gano'n, na kaya nyo mag-anyaya, sige po, gamitin ninyo yan para sa Panginoon. Ministry din yan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, ito na, nakarating na si Pedro sa Cesarea, mga kapatid. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Akala nila kasi, Diyos si Pedro dyan. Kasi yung mga hintil nun, yung mga Romano ay mahilig sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala yung totoong Diyos. Kaya ito yung mission ni Pedro para ipakilala sa kanila yung totoong Diyos. At ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. No, huwag niyo akong sambahin, tumayo kayo because I am also a human like you. Ayun, lalim na English yun. Tao rin ako nakatulad niyo. Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawal ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang Hudyo. O hindi Hudyo pala. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong ituring na di karapat-dapat pakitunguhan. Ito na yung pangitain kanina ni Pedro na hindi niya maintindihan. Una kasi niyan, take note, yung mga Hudyo noon, ay hindi sila nakikipag-usap doon sa mga Gentiles, sa mga hintil. No? When we say hintil noon ay hindi sila mga Israelita, hindi sila mga Hudyo. No? Itong mga Hudyo, itinuturing nila ang kanilang sarili na sila yung malinis, sila yung mga anak ng Diyos. At itong mga hintil na ito ay makasalanan. At hindi sila pwedeng dumikit doon, hindi sila pwedeng makiusap, hindi sila pwedeng kumain kasama ng mga hintil. Kaya itong si Pedro ay kabang-kaba talaga ito na pumunta doon sa lugar na yon kasi mga hintil yun eh. At sasabihin ng mga tagapanguna niya, yung mga leaders doon sa church, sa mga Hudyo, sa relihiyong Hudyo, no, na sasabihin nila na meron silang comment dyan. Ngayon lalabagin ito ni Pedro sa utos ng
at gabay ng Panginoon. Mamaya, maganda yan. Lilinawin natin yan. Sa mga church leader dyan na nakikinig po, pakinggan ninyong maigi itong mamaya na pag-uusapan natin. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon, at halos ganito, balik tayo sa 21. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, ikwento niya na dyan yung nangyari sa kanya. Alam niyo na yan kanina, may nananalangin si Cornelio, may pumasok sa kanyang bahay na isang anghel at sinabi sa kanya, Cornelio, kinalulugdan ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong ginagawang pagtulong sa iyong kapwa. At ay patawag mo si Pedro, yun yung sabi ng anghel. Kaya pinatawag niya ngayon, andyan na si Pedro, andyan na si Cornelio, andyan na yung buong sambayan ni Cornelio, magsasalita na ngayon si Pedro. Amen? At 34, at nagsalita si Pedro. Ito, verse 33 muna. Kaagad, sabi ni Cornelio, kaagad akong nagpapunta sa inyo, salamat naman po at kayo'y pumarito. At ngayon nagtitipon kami upang pakinggan ang ipinasabi ng Panginoon. Ang pinapasabi ng Panginoon. So, sabi naman sa 34, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saan mang bansa. Napansin niyo yun, napagtanto ko ngayon. Kasi kanina, nung merong mga ipinakita sa Kanya ng mga animals, mga iba't ibang uri ng hayop, no? Hindi niya mapagtanto kung literal ba 'yon or kung anong ibig sabihin ng pangitain na 'yon. At ngayon nakaharap niya yung mga hintil, yung mga itinuturing na marumi sa lipunan. Ay napagtanto niya na ang sinasabi ng Panginoon ay wala siyang itinatangi, lahat ng klase ng tao, lahat ng uri ng tao, no? May kanta yan na God loves the little children, all the children of the world. Nakalimutan ko nangisip na po daw, no? Lahat mahal ng Panginoon. Kayo manggi o sabi niya black and white no? Kahit anumang klase ng tao yan, minamahal ng Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi siya nagtatangi. Purihin ng Panginoon at bukas, nabitin na tayo dyan at bukas ipagpapatuloy natin yan. Salamat sa Panginoon na ipinakita kay Pedro na ang Diyos pala ay hindi siya nagtatangi. At last na lang, puntahan natin yun sa sige, bukas na nga lang. Puntahan natin. Meron akong mga ipapakitang verses pa sa inyo na kung saan ay mga magagandang mabasa din natin bilang guidelines natin sa pamumuhay Kristiyano. Dahil dito ay merong pananaw si Pedro na kung saan ay hindi niya, ang magpapastor lang siya or mag-share lang siya ng word of God doon sa mga grupo ng mga Hudyo. No? At hindi siya lalabas doon, hindi siya pupunta sa mga Gentiles. At minsan may mga pastor na ganyan na limited lang yung kanilang ministry hanggang dito lang dahil ikaw yung pastor dito sa church na ito ay dapat dito ka lang, no? At makikita natin dito na ang kagustuhan ng Panginoon ay to share the word of God to all nations. Hindi lang sa mga tao na yung gusto mo lang, yung pinipili nyo lang, no? Hindi ganon. Anumang sitwasyon ng taong yan, anumang nakaraan ng taong yan, ay binabanggit ng Panginoon that we should share the word of God to them. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mamimili. Huwag tayong magtatangi ng mga taong tutulungan natin. Amen. Pastor, hindi naman siya karapat dapat na tulungan no? Kaya nga sabi yung kanta natin kanina wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad ang Diyos. Amen po ba? Hindi siya tulad ng tao sa pakiramdam na kapag may kagalit tayo ay napatawad natin pero nakalista na yung kasalanan na nagawa niya sa atin. Hindi ganoon ang Diyos. When God forgive, He forgets. Amen? Ang Panginoon ay minamahal ka niya. Nagkakamali man tayo minsan, may pagkukulang tayo sa Panginoon. Ang Panginoon andyan lagi na inaabot ka niya whenever you decide to come back. God is waiting. And God is giving you an opportunity to do His will. Mga kapatid, araw-araw yan ay binibigyan tayo ng Panginoon. Kung bakit buhay ka pa ngayon, ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon to do what is right. Na makagawa ng mga bagay sa ikalulugod, ikapupuri ng ating Panginoon. Purihin pang Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon at dalangin ko po na palagawin kayo ng Diyos sa kanyang mga salita at lalo higit sa kanyang pag-ibig. Matutunan nating maging totoo, maging tunay na Kristiyano.
At sabi ko kanina, kapag Kristiyano ka, nakikita yon sa iyong sarili. Ilaw ka sa trabaho na kung nasaan ka. Ilaw ka sa bahay. Ilaw ka sa iyong pamilya. Nakikita nila kung paano ka namumuhay. Amen po. Hanggang dyan na lang at purihin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Nabanggit ko na kanina yung inyong mga pangalan sa mga nakasabay sa live na ito. Salamat sa inyo at naway merong natanim na salita ng Diyos sa inyong puso at paniwalaan nyo ito because God is good. Ang Diyos, mahal ka niya. Ano man yung nakaraan mo, ano man yung mga pagkukulang mo sa Panginoon, ito yung gusto kong sabihin sa iyo. God loves you. Mahal ka ng Panginoon at lagi ka niyang inuunawa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa morning devotion namin ngayon, Panginoon. Salamat sa mga katuruan, sa buhay ng isang kapitan, isang sundalo, Panginoon, sa Roma ay kahit na siya ay napaka-busy, hindi siya nagdahilan na siya ay busy, Panginoon. Kundi naglaan siya ng oras sa kanyang pananalangin at nakinig rin siya sa mga itinuro ni Pedro at sa banda-banda roon ay makikita namin, Panginoon, na kung paano siya binago at ginamit ng Panginoon. Salamat po sa kanyang puso ng pananalangin at pagtulong sa kapwa. Cornelio is a good example to us as a Christian, O God, na kailangan din naming maging totoo sa aming pamumuhay, Panginoon. Huwag kaming magtangi ng ibang tao, Panginoon, kundi lagi kaming magmahal at maging tagasunod ninyo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat, O God. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid ko na ito. Lord, muli po, alam niyo na po yung kanilang mga nararamdaman. Alam niyo na po yung kanilang mga pinagdadaanan, yung mga may sakit, Panginoon, yung mga nabanggit kahapon, Panginoon, na may mga sakit, Panginoon, mga pastor, Panginoon, na meron silang mga karamdaman, O God, kaya hindi sila makapag-evangelize, Panginoon. I pray in Jesus' name that healed them, O God. Mga nagda-dialysis, Panginoon, kayo pong magpagaling sa kanila. You are a powerful God, O God. Mga kapatid na merong nararamdaman sa kanilang physical na pangangatawan, Lord, bigyan niyo po sila ng kagalingan, Panginoon, at magamit ang kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maghimala po kayo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Purihin ka, O God. At kami naman na mga malulusog, Panginoon, ang mga tao naman na walang nararamdamang sakit, ay magtalaga ng buhay. At huwag sayangin ito, maglingkod sa inyo habang may lakas, Panginoon. Habang may buhay, maglingkod sa inyo, Panginoon. Purihin ka at lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo lamang. Napakabuti niyong Diyos, wala kayong katulad. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Have a blessed and wonderful day. Pagpalain kayo ng Panginoon.